Guilty beyond reasonable doubt. Yan ang hatol ng Taguig Regional Trial Court laban sa modelong si Denise Cornejo, negosyanteng si Cedric Lee, Simeon Palma o Zimmeraz at Ferdinand Guerrero. Para yan sa kasong serious illegal detention na inihain laban sa kanila ng actor TV host na si Vong Navarro. Nag-ugat ito sa pambubugbog na sinapit ni Navarro mula sa grupo noong gabi ng January 22, 2014. Sa sentensyang ibinaba ng Taguig RTC, reklusyon perpetua o 40 taong pagkakakulong ang ipinataw sa mga akusado. Pero bakit nga ba ganun na lang kabigat ang parusang ipinataw? At para po mas bigyan tayo ng linaw tungkol sa kaso, makakasama natin ang morning resident lawyer na si Attorney Enrique Buco de la Cruz live via Zoom. Attorney, good morning. Good morning sa inyo mga kapatid. Okay, Attorney, unahin na natin. Bakit nga ho ba serious illegal detention for ransom ang isinampang kaso? At yung habang buhay na pagkakakulong, common ba na parusa para sa mga ganitong kaso? Yes, meron kasing espesyal na batas, no, Jester, yung RA 7659, kung saan itinuring na ang kidnapping at serious illegal detention ay isang heinous crime. Ibig sabihin, grabing krimen ito. No, dahil sa lumalalang mga katulad na kaso, ito itinuring na heinous crime, kaya mabigat ang parusa. Kaya siya serious illegal detention dahil deprived, no, tinanggalan ng kalayaan o pinigilang makaalis yung biktima. At ito ay ginawa ng pribadong tao at illegal yung pagkaka-detain sa kanya at mayroong mga circumstances na nag-qualify o nagpabigat doon sa kaso. Oo, attorney, naku, mabigat talaga. Sabi nga, reclusion perpetua. Pero, attorney, bakit meron yung period na 40 years to life imprisonment? Yan, yung reclusion perpetua ay salitang ginagamit kapag yung kaso ay nasa loob ng revised penal code. Ang ibig sabihin nun ay 20 to 40 years. May definition yon sa ilalim ng batas. Yung life imprisonment ay ginagamit na salita kapag yung krimen ay special law. No, hindi siya sa ilalim ng revised penal code. At yung life imprisonment, diretso 'yon, no. 'Yun ang habang buhay. Yung reclusion perpetua hanggang 40 years lang 'yon. At pwede ka pang mapababa ang pagkakakulong mo kapag meron kang good conduct time allowance, no? Yung reclusion perpetua, iba din 'yon sa life imprisonment kasi yung reclusion perpetua may kaakibat siyang mga accessory penalty. Yung perpetual disqualification to hold office, hindi ka na makakatakbo, makakahawak na anumang pwesto sa gobyerno, hindi ka rin po pwedeng pumasok sa anumang kontrata or civil interdiction, at pwedeng ma-forfeit, makuha ang iyong mga ari-arian pambayad sa mga datos. I see, malinaw. Ayun pala yun, malinaw. Ito naman, Attorney, ayon sa desisyon ho ng korte, non-bailable yung kaso. Ibig sabihin ba nito, mananatili silang nakakulong kahit pa mag-apela sila ng kaso? Ayan, pinapayagan ng batas na mag-apply for bail yung mga na-convict, pero discretion na ito ng Court of Appeals kung papayagan sila. So kailangan makumbinsi nila ang Court of Appeals na sila ay hindi flight risk, na sila ay hindi tatakas, na sila ay hindi recidivist, meaning hindi ito paulit-ulit nilang ginagawa, no? Ang mga kasong tatakasan yung mga paglilitis, no? So kung mapapatunayan nila na sila ay qualified, pwede pa rin po silang magpiyansa habang nakaapila. Pero discretion na po ito ng Court of Appeals. Attorney, singit ko lang to, kung hindi, pwede pa bang iakyat pa uli sa Korte Suprema, sa Supreme Court? Tama po. Kung ano man ang desisyon ng Court of Appeals, pwede pang iakyat sa Korte Suprema. Pero kung hindi sila mabibigyan ng piyansa, pansamantala habang dinidinig yung kanilang apila, sila ay nakakulong pa rin. Ito pa isa, attorney, na tinatanong ng marami, bakit meron yung for ransom, yung serious illegal detention case na inahin ni Vong Navarro? Yung kaso kasing serious illegal detention, may mga qualifying circumstance, no? Para makonvict ka sa kasong ito, alinman sa mga sumusunod dapat present. Number 1, kung lumagpas yung pagkakadetain ng mahigit sa 3 araw. O, pangalawa, kung sinaktan, tinorture o tinakot, no, yung dinetain, no? Pangatlo, kung ang dinetain mo ay minor de edad o babae o public official. At panghuli, pag humingi ka ng ransom o anumang pera o biyaya, pabuya, kapalit ng pagpapawala sa kanya. Alinman dito ang maging present ay
nagko-qualify, tumataas yung penalty, yung pinakamataas ang ibibigay sa'yo, yung reklusyon na perpetua. Kasi wala ng death penalty ngayon. So ang pinakamataas na yung reklusyon perpetua. So for ransom ay dahil may hiningi silang kapalit para siya palayain. Yung hininga nila ng 1 million pesos yung biktima para ibayad umano doon sa kay Denise bilang kapalit ng kanyang paglaya. So ito yung ransom. At dahil dito, tumaas talaga yung nature ng offense. Bumigat yung kaso. Okay. Kahit hindi, never natin narinig, attorney, yung salitang ransom. Ransom Yun na yun. Given na yun. Like, kasi nga 1 million in demand. Ano? At saka hindi siya babalik hanggang bigyan mo yung pera. Yun na rin. Okay. Maraming salamat sa paglalaan ng oras, attorney. Marami na naman kami natutunan. Muli, maraming salamat, attorney Buko de la Cruz. Sa ngayon. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makapulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya't mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.